Kami po ang ikalawang pangkat. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng Bamban Tarlac. Saan nga ba ito nagmula o paano nga ba nagsimula ang lahat? Lahat ng iyong mga katanungan ay masasagot natin maya-maya. Kaya maging handa at makinig. Ang una nating katanungan, saan nga ba nagmula ang Bamban Tarlac? Isa sa lalawigan ng Central Luzon ay ang Tarlac. Napapaligiran din ng probinsya ng Central Luzon ang silangan ng Nueva Ecija, kanluran ng Zambales, timog ng Pampanga at hilaga naman nito ang Pangasinan. Ang Tarlac ay kilala sa most multicultural sa lahat ng probinsya sa Central Luzon. Ito ay may halo-halong kultura at halo-halong tao. Ito ay mayroong 304,345 hectare. Ang pangalan ng Tarlac ay nanggaling sa isang uri ng damo na kilala bilang Malatarlac. Ang Tarlac ay binubuo ng 17 municipality. Isa sa mga municipality nito ay ang Bamban. Ang Bamban ay isa sa mga mayaman na kasaysayan ng Tarlac. Ang Bamban ay matatagpuan sa pinakakatimugang bahagi ng Tarlac Province. Ito ay pinagigitnaan ng bahagi ng hilaga ng Capas at timog ng Mabalacat, Pampanga. Ang Parua River o ang Banban River ang pumapagitnaan sa dalawang lugar. Ang ating pangalawang katanungan, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Bamban? O saan ito nanggaling? Ang salitang Bamban ay nagmula ito sa halaman na tinatawag na Mamboa o Bambanya. Bago pa tawagin na Bamban ang lugar na ito, tinawag naman ito na Kabamban o Mabamban. Ngayon, nalaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Bamban. Sunod naman nating itanong kung sino-sino nga ba ang unang nanirahan sa Bamban Tarlac. Nanirahan sa Tarlac kabilang na ang Bamban ay ang mga katutubong Aita. Sila ang nakarating sa Pilipinas gamit ang tulay na lupa. 12,000 taon na ang nakaraan dahil ang Tarlac ay may mayaman sa anyong lupa. Ang tanging ikinabubuhay nila noon ay ang pagsasaka. Ngayon, dumako naman tayo sa dating pamumuhay ng mga taga-Bamban bago pa nagsimula ang World War II o ang ikalawang digmaan pandaigdig. Bago pa ang gera na ikalawang digmaan, ang daigdig, payak at simple ang pamumuhay ng mga taga-Bamban. Ang mga bahay gawa sa mga bambus, nipa, bobot at iba pang materialis na meron sa komunidad. Payak at simple ang pamumuhay noon nang biglang dumating ang mga maiingay na jet ng mga Hapon. Sila ang mga Japanese Imperial Army at handa na nilang sakupin ng Tarlac kabilang ang Bamban. Lahat ng mamamayan sa Bamban ay nakaranas ng pananakit, pagpapahirap at pang-aabuso sa kamay ng mga Hapon. Ang kanilang tahimik na pamumuhay noon napalitan ng pagdurusa at pagpatay. At ngayon, tignan naman natin kung ano nga ba ang naging epekto sa pamumuhay ng mga taga-Bamban ang nangyaring World War II. Sila nga ba ay makakalaya o mananatiling hawak ng mga Hapon? Ang Bamban ay natatanging bahayan ng Central Luzon. Ang nagpuso ng malala para sa kalayaan ng bansa, ang lahat ng probinsya sa Tarlac ay nawasak nung dumating ang mga US budget days. Nadamay ang mga paaralan, eskwelahan, public market at iba pa. Malaking pasasalamat ng mga taga-Bamban ay wala naman namatay sa araw na yon. Dahil sila'y nakalikas sa mga liblib na baryo at dahil wala na silang madadatnan ng mga bahay sa lugar niyon. Sa liblib na lugar na lang nagsimula uli. At dito na nga po nagtatapos ang kasaysayan ng Bamban Tarlac. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!